Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula kay Boss Balita TV. So, meron itong pamagat na nagtraidor si Escudero PBBM, ginulat Senado, tinanggal sa impeachment, mga senador nag-alisan. So, yan yung panonoorin natin ngayon pa. Alam naman natin na naibalik na yung impeachment ni BP Sara sa Kamara, which is nakakalungkot lang din. But anyways, panonoorin natin dito kung paano makipag-argue itong mga senador ng Duterte at yung mga anti-Duterte. So tingnan natin kung nagmukha ba silang ingot dito, nagmukha ba silang diehard, or nagmukha ba silang matalino. So samahan nyo kong manghusga. Manghusga talaga yan. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Also, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, yeah, mga kanoisy, simulan na natin to. Again, nababagat ng video ito, nagtraidor si Escudero PBBM, gulat Senado, tinanggal sa impeachment, mga senador nag-alisan. Boss Balita TV, Philippine Noisy, like, comment, share, subscribe, start. We return the articles of impeachment to the House. Wow, ang tanong, bakit pa i-return? Diba? Naipasa na i-return pa, anak ng Tokwi. I move that we return the articles of impeachment to the House. So nakikita natin, Mr. President, talagang brick by brick, stone by stone, dinidismantle itong impeachment trial process. It's addressable Tama. by an advisory. Hindi ko na Tama naman, dinidismantle talaga. Kahit anong deny par ng mga senador na nasa Duterte Black, which is Lantara naman. Duterte Black naman talaga yung tawag sa kanila, di ba? So it means, mas pabor sila kay VP Sara. So, kita nyo naman, kahit anong sabihin nyo na hindi nyo dinidismantle or gusto nyo lang ng wala talaga. Parang di nyo rin mawawala sa isipan ng taong bayan na isipin nila na diehard Dutertes talaga kayo. Yan lang naman. nakikita bakit dinadala kami sa dismissal, remand, return, whatever is the term. Mr. President, hindi ko alam bakit kailangan tayo bakit ba tayo namimilipit? Why use dangerous words, Mr. President? At saka yung pag-restate mo, ang layo na sa return the issues ang sinabi mo. Wala ko narinig yun. Please, do you want it printed ko? Mr. President, I don't think magulo dun sa pabor magulo dun sa hindi pabor. All those in favor of... Magulo sa pabor. Ewan ko. Ulit-ulit parang nagalit si Eno Cheese Do you want it printed ko? Mr. President, I don't think magulo dun sa pabor magulo dun sa hindi pabor. All those in favor... Of course, para sa inyo, magiging mukhang magulo sa hindi pabor. Kasi sila lang yung lumalaban talaga Actually, medyo ikaw kung ikaw yung tumitindig, 'di ba? Like for example, 100 katao yung nananahimik lang. Tapos I'm 99 katao yung nananahimik lang. Tapos ikaw yung titindig. Of course, magmumukha ka talagang engot, magmumukha kang desperado or whatsoever. 'Di ba? Kasi ikaw lang yung naglakas loob na bumoses 'Di ba? So i-flag niyo na ng i-flag na parang nagmumukhang magulo yung hindi pabor. Kasi need nilang bumusis Biruin nyo, sobrang dami nyo na pabor. Di ba? Need nilang maging defensive sa part na yun. Nako naman. Tapos malaman-laman pa natin yung iba, wala man lang basihan. Yung iba, parang for example, si Bato, biglang nag-offer si Bato na I will dismiss this impeachment. Alam ko hindi ako alam ko na hindi ako abogado, o alam mo naman pala na hindi ka abogado. Di ba? Parang ganyan ba? Nakakainis yung ganyang part na ikumpara mo kay Pimentel na top-notcher, di ba? of the motion of Senator Cayetano, please raise your hands. Wala na akong tubig. All those against the motion of Senator Judge Cayetano, please raise your hand. Tapos si Cayetano pa, senador pa siya ni vice pa siya ni FPRRD dati. So, solid Duterte din yan. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried.
Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, Senate President Francis Cheese Escudero, nagsalita na. Nagulat si Vice President Sara Duterte, nag-traitor na si Escudero. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nagkanya-kanya na ang mga senador. Matapos ay dismiss ang impeachment ni VP Sara sa botong 18 laban sa 5. Inutos na kasi ni Cheese na ibalik ang impeachment sa House, isa-isa nang nag-alisan ang mga senador. Grabe si Senate President Francis Cheese Escudero, nagsalita na. Nagulat si Vice President Sara Duterte, nag-traitor na si Escudero. Tara panoorin natin. Thank you, Senator Ontiveros. Para sa inyo guys, planado ba to? Itong vote na to na parang mananalo sila or hindi. Like, dyan lang siya pinag-uusapan ng mga senador. Or dyan lang sila mismo nag-decide. Or napagplanuhan na nila yan. Or yung something sinasabi nila na nag-uusap-usap na. Diba? Kasi according to Amy Marcos nga, diba? Meron naman din dyan sa admin na parang magno-no na sila sa impeachment ni Sara kasi nakakahiya naman kapag matalo sila. Like, diba? Sir, the Minority Leader, Senator Judge Pimentel and Senator Judge Villanueva. First, meron bang delay? As far as I can see po, wala. Kasi kapag tinuloy natin tomorrow yung reading, i-issue nyo rin naman yung summons, 10 days, possible reply, 5 days. So 15 days plus 11, June 26. Very basic din po sa mga huwes na mas gusto nilang sila mismo nakakakita sa sagot ng mga witnesses because hindi lang yung salita ng bibig, pero yung body language o yung actions. So even if we're going to have a trial on 26, ako sasabihin ko, 26 tapos magsususpend tayo ng 30, magpapalit tayo, July or August tayo magpapalit ng 12. So I think it would be wiser na yung 24 na ang mag-hear talaga sa August. Bagkus, tingin ko lalong bibilis. Bakit? Because kapag ka ang issue mo, whether unconstitutional yung articles of impeachment, Sa August kasi, mas lalong dadami yung bilang nyo. Yan lang naman. Or kayo ba guys? Tsaka yun nga, parang sabi nga nila, di ba? Parang baka hindi matuloy, ite-terminate. Of course, mag-aalala yung taong bayan. Ano ba kayo? mahabang diskusyon yon. So by returning it to the House of Representatives, you're giving them the opportunity to make it very clear. It's akin, Mr. President, to certification, to certify non-forum shopping. So sa mga korte natin, dahil bawal na kung saan-saan ka mag-file, magpa-file ka ng non-forum shopping. No, so I'll make that clear. Pasensya na, I take it very well, Minority Leader, yung sinabi mong wag subject to style. It was because I was using our two official languages, Filipino and English, in explaining. That's why subject to style. No? The last thing I want to answer is that I don't think there is anything anomalous about returning it to the House but yet issuing the summons. It's not usual, but it's not anomalous. Why? Di ko rin maintindihan sa mga taong to, mga senador natin, kapag gumagawa sila ng mga trial ganyan, nag-i-English sila. Pinapakita nila ng mga matatalino sila. Mas preferred sana kung magtatagalog sila. National language pa. Di ba? Kasi kawawa naman yung mga kababayan natin na hindi nakakaintindi ng English. Kahit ako nga, medyo mahihirapan nga akong habulin yung mga English na pinagsasabi nila. Diba? Kung gusto naman nila na makita yan ng buong mundo, hindi maglagay sila ng subtitle English. Hindi yung mag-i-English sila dyan, especially ganyan. Impeachment trial yung usapan. Diba? Dapat magtagalog sila. Though lahat yun lahat yun. If we send it back to the House for them to certify, pinadala mo rin naman yung same articles sa defendant or sa Vice President para sagutin. So pagbalik natin ng July or August at sinabi nila hindi na sila interesado, for the record na yung sagot ng Vice President. Kung sinabing tuloy, yun din naman yung sagot. Kasi hindi po natin sinasabi na pag niremand o sinaole o binalik sa House of Representatives ay pwede nilang palitan yung articles of impeachment. Hindi nila pwedeng palitan. Yes. Ang pwede lang nilang gawin ay i-certify nga at ibigay sa atin yung circumstances para hindi na tayo mag-judicial notice, hindi na tayo magsupina. So kung nandito sa harap ko ngayon yung prosecutors at sinabi lang, walang violation to, tatanungin ko pa sila isa-isa, kailan pinal yung una, kailan pinal yung pangalawa, totoo bang hindi tinanggap, totoo bang ganito. Pero pag binigay nila sa atin na certified na, no, meaning pinirmahan nila at pinirmahan ng mga may hawak ng dokumento, we can decide based on that and it will give us time. So to try to articulate the motion, no? Pero in fairness kasi well, hindi ko rin alam kung ano siya positibo ba siya or negatibo.
sa side kay VP Sara kung ibabalik doon sa House of Representative yung mga certify na yan, kung may pwede pa bang mangyari dyan, baka magbago yung isip, baka ulitin na naman ng mga congressman, baka uulitin na naman nila na magpipirma sila. Tapos alam naman natin na medyo marami-rami din yung mga congressman ng 19th Congress na natalo. Wala lang, di ko lang din alam kung ano yung pinakaplano nila sa part na to. Pero, for me, parang may something. I move to amend the motion of Senator De La Rosa to dismiss. And instead, I move that we return the articles of impeachment to the House until such time that they certify to us that they did not violate the Constitution, in particular, the filing of more than one impeachment in a year. And number two, a communication from the 20th Congress that they will pursue the impeachment against the Vice President. So let me stop there, Mr. President, and I hope I stated it correctly. Senator Antiveros is recognized. Salamat, Mr. Presiding Officer. Para lang mag-ambag pa sa diskusyon, Return to ninonote ko po sender. yung amendment sa motion na ginawa ni Senator Judge De La Rosa at nag-object pa rin po ako sa motion na yan. Pero una po, dun sa point ni Senator Judge De La Rosa na a motion to dismiss is inherent in the powers of every judicial or quasi-judicial body. Hindi po ito totoo. Sa katunayan, maraming rules of procedure actually sinasabi na ang motion to dismiss ay prohibited pleading. Gaya po ng rules of procedure na nag-govern sa mga intercorporate controversies. Di ko rin maintindihan si Bato eh. I think tama naman si Bato. Tama naman siya nung sinabi niya na hindi siya abogado. Pero di ko talaga maintindihan kung saan siya humuhugot ng lakas ng loob na ipa-dismiss itong impeachment na to ng ganun-ganun lang. Sobrang laki ng pera na nawala, na dekwat. Diba? Tapos i-dismiss lang. Ay nako. At kahit pa po kung kailan pinapayagan yung motion to dismiss. A motion to dismiss is a litigious motion at hindi po pwedeng i-grant na hindi binibigyan yung affected party ng pagkakataon na marinig. Hindi lang po yan ang gusto kong puntuhin talaga, Mr. Presiding Officer. The one-year bar rule has already been clarified in the case of Gutierrez versus House of Representatives Committee on Justice, GR number 193459, February 15, 2011, gaya ng kinote din ni Senator Judge Poe. The court explained that multiple impeachment complaints can be filed basta't iisang referral lamang sa Committee on Justice ang ginawa. Hindi po nilalabag yung 1987 Constitution. Gutierrez explains the rationale for this and I quote, ibang quote po sa quote ni Senator Judge Poe. It becomes clear that the consideration behind the intended limitation refers to the element of time and not to the number of complaints. The impeachable officer should Wait lang, walang ganitong research si Padilla. defend himself in only one impeachment proceeding so that he will not be precluded from performing his official functions and duties. Similarly, Congress should run only one impeachment proceeding so as not to leave it with little time to attend to its main work of lawmaking. The doctrine laid down in Francisco that initiation means filing and referral remains congruent to the rationale of the constitutional provision. At sa ating sirkumstansya, Mr. Presiding Officer, iisa lang ang impeachment case na kasalukuyang dinidinig. At precisely, arguments for or against should not be debated by us alone. Kaya nga po't inuulit ko yung posisyon ko na respetuhin natin ang due process at bigyan yung parties ng oportunidad, madinig at oras, panahon, isumite yung comments sa isyung ito. Sa totoo lang po, ang proper pleading ay motion to quash. Pero hindi naman po ito ginagawa ng Senator Judge. Ito po ay fina-file ng defense. Pareho sa Estrada, impeachment, at Corona, impeachment, motions to quash were filed by the defense before the impeachment trials. Yung prosecution sa mga kasong iyon ay binigyan ng oportunidad na mag-oppose. At pagkatapos ng lahat ng iyan... Pero wala eh. Gusto talaga nilang gusto talagang, ewan ko para kung itong mga senador ng mga Duterte na nasa Duterte block, kung habol ba nila yung election this 2028 na magpabango about dito or ano lang talaga, die hard lang talaga sila ng Duterte grabe. Impeachment courts ay dinismiss yung motions to quash on the basis of presumption of regularity and parliamentary courtesy. Mr. Presiding Officer, kesyo motion to dismiss o motion to remand, isa lang po yan. O motion to return, iisa lang po iyang lahat. It is an effective termination of the impeachment. Yun lang. Remanding is a functional dismissal. Return is a functional dismissal.
para po sa akin, parang dinribble natin ng matagal tapos ipapasa Bola. natin ulit ang bola. Hindi po kailangang ibalik ang articles of impeachment sa House of Representatives para hingin ang sagot nila sa isyung ito. Kailangan lang po silang hingan ng komento. Asking the defense... Actually, yan nga, sabi naman ni Cayetano, di ba, na ibabalik natin yan sa House of Representatives. Di ba? Kasi para i-certify nila, para when time comes na ibalik sa Senado, masimula na yung impeachment, hindi na maraming tanong kasi na-certify na daw ng House of Representatives, di ba? So, tingnan na lang natin yan para kasi nagtagumpay naman sila na maibalik yan sa House of Representatives. Pero at the moment na yung impeachment na yan talaga, hindi na makabalik sa Senado or may something na mangyari dyan. Alam nyo na, di ba? Si Hinyo, si Cayetano, at pati na rin yung bumoto. 'Di ba? Na parang it's part of their some kind tactics or something like that. Or kayo na lang ng bahalang humusga par. to comment fulfills this. Payagan lang natin sila mag-submit ng compliance. That's it. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Before recognizing Senators Bato, Senator Judges Bato, Tolentino, and Gatchalian, Chair would like to respond in the hope of giving clarity to some of the points raised by Senator Judge Ontiveros. The Chair agrees that this is with the point that an order should be made for them to submit compliance. And the Chair views this motion as having that effect. Because as the Chair said earlier, the Presiding Officer said earlier, this will not and does not constitute a dismissal because afterwards, after we settle this issue, and I think Senator Judge Cayetano also clarified that, the same is true with Senator Judge Villanueva, this is in no way a dismissal because we will be issuing summons after this. A state Sige, nangako na kayo na hindi yan some kind dismissal ha. So tatandaan namin yan. Pero the moment talaga par na may mangyari dyan, na parang, hindi na nag-ano ha, or baka magbago na yung desisyon ng House of Representatives kasi alam naman natin na, you know, baka may iloklok na naman sila dyan sa I mean, may mga nanalo din kasi mga bagong congressman, di ba? Ang hindi ko lang alam kung ibabalik yan sa House of Representatives, tatrabahuin talaga yan ng todo ng 19th Congress or aabutan yan ng 20th Congress. Kasi kung aabutan yan, tapos may mga bagong congressman, apatay. Diba? Medyo, talaga, kayo talaga, babalikan talaga namin kayo. Diba? Sabi-sabi kayo na hindi yan some kind dismissal. Pero baka humantong sa ganyan. Tatandaan namin yan. by the Chair already earlier. I think it would be a mischaracterization as to the intent of the court that is the desired effect. The desired effect or the effect of this would be for orders to be issued to the House of Representatives to comply with the 2 points raised by Senator Cayetano and for the issuance of summons to proceed thereafter. Hence, that proves that this is not a dismissal in any shape, size, or form. Okay, Senator Trentino, tingnan natin. Mr. President, Mr. Presiding Officer, just for the record, I heard something about the lack of President relative to dismissal. Noong pong nakaraang taon, nagkaroon po ng impeachment case si Secretary Alejandro Mayorkas ng U.S. Department of Homeland Security. Case was dismissed without holding a full trial, Mr. President. So marami pong sinasite na instances dito sa U.S. Senate, pero that's the latest, Mr. President. No full trial conducted. Voting was done along party lines with a score of 51-49, and Secretary Mayorkas of the U.S. Department of Homeland Security's case, he was acquitted. Just for the record, Mr. President. Senator So yun, nagbago na yung stand ni Tolentino. Natalo kasi. Di din kasi ginalingan ng eleksyon. Diba? Sobrang playing safe. Nanalo sana siya kung firm siya dun sa niya. Ay, nako. Judge Gatchalian, thereafter, Senator Judge De La Rosa. You may proceed, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Presiding Officer, una-una, papasalamat po kay Senator Judge Alan Cayetano sa napakalinaw niyang eksplanasyon kanina. At marami ho siyang sinabing punto na intindihan ho natin. Pero Mr. Presiding Officer, sa pagkaintindi ko, kung hindi naman po makakadelay ang pagre-remand,
bakit hindi na lang ho natin ituloy yung trial proper at doon na ho natin pag-usapan ho to? Tama. Ako ho, hindi naman ako nag-o-object sa remand. No? Hindi rin ako nag-o-object sa dismiss kung maganda po yung argumento. Pero nakikita ko, ilalabas rin ho to ng defense team sa Tama kanila. naman, kung maganda ang argumento. Ang saklap, wala bang argumento? Tapos yung argumento pa, mula pa sa mga tao na mga diehards kay BP Sara Duterte. Diba? So, nasa ng hustisya doon? Actually, si Escudero, SP Escudero, sabi siya na wala ng ano dito kung pro BP or anti-BP ka, something like that. Pero, ewan ko, parang hindi niya nakikita yung mga hardcore Duterte senators, di ba? Na, halimbawa ganyan, kung sinabi ni Bato na I want to dismiss, may narinig ba kayo na inangalan ni Escudero? Di ba na, bakit naman i-dismiss? Or I don't know. Presentation. At dito ho natin makikita mabuti yung ebidensya, yung argumento, at maririnig rin ho natin sa kabila, sa prosecution team, kung ano yung kanilang argumento. Dahil kung ito ay ibabalik ho natin by remanding, I'm sure isa-certify rin ho nila na ito ay constitutionally sound. Tama. So doon na lang ho natin sana pakinggan sa trial proper dahil magkakaroon ho tayo ng oportunidad na tanungin ho sila. Magkakaroon ho tayo ng oportunidad na diretsang matanong ho sila at kausapin. Kaya nakikita ko ho na by entering into this trial proper, mas magiging transparent, mas magiging Ano ba fair. yan para kung isi-certify pa, hindi na ba pupunta yung yung sa House of Representative dyan? Diba? Tanong lang naman. At higit sa lahat, ang due process ho, ma-exercise ho natin. Pero naintindihan ko po yung explanation ho ni Senator Judge Alan Cayetano. Pero para sa akin po, ulitin ko, ito po para sa akin ay premature na pag-usapan ho ngayon dahil hindi pa ho natin nakikita yung dokumento. At mas maganda ho na mabigyan po ng oportunidad both sides, the prosecution and the defense, na ipakita yung kanilang mga argumento. Maraming salamat, Mr. President. Thank you. After Senator Bato, let's may the presiding officer suggest that we proceed to a vote, given that we have adequately deliberated on the matter. Senator De La Rosa is recognized. You may proceed. Ito na si Bato. Correct, Mr. President. That is Ito pa what naman yung pinaka-hardcore talaga. Pangalawa to ni Robin eh. Si Robin kasi, ang pagka-hardcore ni Robin, may halong luha eh. Magaling umiyak si Robin eh. I am about to manifest before this August chamber that so much explanations and discussions and debates have been made. Can we please divide the House in order to rule on my motion, Mr. President? Senator, before acting on the motion of Senator Judge De La Rosa, Senator Judge Pimentel, you may proceed, sir. Yes, Mr. President. So, meron na palang properly stated motion. Medyo mahaba-haba din yun. And, Senator Cayetano, I believe, stated it earlier. yes, and the word is return. Sabi ko nga, kung ang synonym ng forthwith ay immediate, may synonym din po ang dismiss. Yan po ay remand at saka return. Nako. Lalo na, Na-real talk tuloy sila. Tama naman. Actually, isang talaga siya. Or dapat kasing mag-iingat eh. Actually, kahit sabihin naman nila Cayetano na hindi siya dismissal, need pa rin maging maingat ng opposition eh. Kasi baka wala nang balikan dun, wala nang U-turn or baka trap na yung sa House of Representative. Diba? So, mas maganda din na ipaglaban talaga nila, lalo na kung makita natin that the return is not necessary to achieve the goals of the Senate President. Let's just do what the Supreme Court does when it has a case. Let's issue an advisory. Okay. Tama. Bigyan natin ng summons para kay impeached officer. Mag-advisory tayo sa House Panel of Prosecutors. In addition to the answer filed by the impeached officer, anticipate na natin yun. Answer the following questions raised during the hearing of the Senate as impeachment court. Anong date ngayon? On June 10. And then we can even write down the questions that we want them to answer. It's addressable by an advisory. Hindi ko nakikita bakit dinadala kami sa dismissal, remand, return, whatever is the term. Mr. So, ito yung sinasabi ng mga DDS na iyak ng iyak. Iyak ng iyak ba yan? Eh, sobrang napagagandang argumento yan. Diba? Kaysa naman kay Bato, biglang dismissal, wala namang magandang paliwanag. Diba?
Dapat kung sabi ni Bato, sir, i-dismiss na natin tong impeachment kasi ito may mga ebidensya naman na si Marigres Piatos, totoong tao naman pala. 'Di ba? Dapat ganyan, hindi yung I will dismissal. Anak ng tokwa. Dapat ganito magpaliwanag par. President, hindi ko alam bakit kailangan tayo bakit na tayo namimilipit na ipasok ang isang word that is a synonym or can mean dismissal. I do not understand when a mere advisory can help the court, Mr. President. That's all I want to say. So, yan lang naman muna par. Tapusin muna natin dito kasi parang wala, hindi yun kayang pantayan ni Bato tapos medyo mahaba-haba na yung video natin. So, gawa na lang natin to ng part 2 So, screenshot natin to. So, again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. So, supportahan yan and courtesy na rin sa Senate of the Philippines. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun par. Malinaw pa sa klaro yun na yung mga senador nga talaga is some kind nagbabardagulan talaga sila about sa issue to. Kasi tama naman talaga par. Mabibigat yung punto. Actually, nung sinabi naman ni Cayetano na return doesn't mean dismissal, medyo naat-is ako doon. Pero syempre kailangan pa rin nating mag-iingat sa part na yon kasi baka may mangyari doon sa House of Representatives or baka may pagbabago or whatsoever. 'Di ba? Mahirap na kaya medyo na-appreciate ko rin yung some kind pagtutol ng nila Risa Hontiveros, 'di ba? Nila senators. Kasi parang yun at least na lang ba na hindi din sila ganun ka kumpiyansa. 'Di ba? So about naman dun kay Senator Coco Pimentel, sobrang linaw naman 'di ba? Na I mean, magigets mo talaga yung punto pare kung fair ka lang talaga. 'Di ba? Pero kung diehard Duterte ka talaga, wala, hindi mo talaga magigets yung punto ni Pimentel. Actually, parang natatawa nga ako sa sa post ng mga DDS sa Facebook kasi parang yung 5 mga senador, 'di ba? Parang binabatikos nila na binibigyan nila ng kahulugan, binibigyan nila ng personal purpose talaga na bakit nag-no sila na may balik sa House yung impeachment ni BP Sara. Like kay Coco Pimentel, I think about yun sa PDP na parang tinanggal daw siya. Correct me if I'm wrong, something like that. So parang yun yung tinitingnan nila. Tapos si Risa Hontiveros daw magpe-president daw this 2028. So may mga ganyan sila na mga remarks which is wala lang. Nakakatawa lang din kung iisipin kasi wala kapag natatalo sila sa argumento, balik sila sa intriga. 'Di ba? Hindi nga natin alam kung tatakbo talagang presidente yan si Risa Hontiveros or si Lenny pa rin yung tatakbo or si Bam. 'Di ba? So wala, more on intriga lang talaga sila. So katulad nito, sabi ko nga sa inyo 'di ba, yung argumento ni Coco Pimentel at ni Senator Bato de la Rosa ay sobrang layo, sobrang magkaiba. 'Di ba? Kita nyo naman na parang yung kay Bato, dismissal. 'Di ba? Ganun lang kadali. Yung pera par na nawala, 'di ba, na hindi maipaliwanag na napaka-questionable which is 125 million or meron ding half billion na tayo yung pinaka-total. 'Di ba? Na sobrang dali lang sabihin na dismissal, i-dismiss ng ganun-ganun lang. 'Di ba? Like kala mo talaga barya lang 'Di ba? Hindi man lang nag-effort na na tingnan muna yung mga ebidensya, 'di ba? Na ng punto ni yon ni Gatchalian. Gatchalian ba yun or si Coco Pimentel nagsabi na bakit tila ba nagde-decide na tayo ngayon? Hindi pa naman natin nakita yung mga ebidensya talaga. 'Di ba? Kasi kung iisipin mo parang tama nga naman. Bakit inuuna nyo pa? Bakit mas inuuna nyo pa na hindi matuloy yung impeachment over sa hayaan nyo na mag-roll yung impeachment? 'Di ba? Para mabigyan ng tamang hustisya. Well, actually, medyo medyo tagilid nga yan kasi marami or I think nasa tamang bilang yung mga Duterte black senators para hindi ma-acquit si BP Sara
or para ma-acquit si BP Sara. 'Di ba? Hindi siya mag-guilty. So, medyo pabor pa nga sa kanila yun eh. Pero yun nga, siguro takot din sila sa part na yung mga solid Duterte, mapipilitan silang i-convict si BP Sara dahil sa bigat ng ebidensya. I think yun yung isa reason talaga kung bakit takot sila. Kasi yun nga daw yung about dun sa impeachment daw ni Renato Corona nung dinaganan nung dati pa daw nung hindi pa sinimulan, marami yung senador na parang daw hindi pabor na i-impeach si Renato Corona, pero yung nagsilabasan na daw yung ebidensya, parang napilitan yung iba, which is 3 lang daw yung hindi bumoto. 'Di ba? Yung marami is bumoto. So parang ganyan ba? I think takot sila na maging ganyan yung impeachment ni BP Sara, na baka sobrang kampante nila. Tapos may mga senador tayo na maprinsipyo or magiging questionable yung credibility nila kapag magno-no pa rin sila na ma-impeach si BP Sara kahit sobrang linaw ng ebidensya, 'di ba? So parang may ganyan siguro na na fear. Nakakalungkot lang din kasi yun nga, naibalik siya sa naibalik siya sa house eh. Ewan ko ba sa mga taong to. Grabe si BP Sara, ngisi. Sobrang laki ng tawa siguro ng taong yun. Siyempre, hindi na siya yung tumatrabaho yung mga senador niya na mismo eh. Mga solid senators niya eh. So sad. But anyways, hanggang dito na lang muna. So, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So, mga kanoises, din na natin ito bata. Pilipinoises. Like, comment, share, subscribe.